Okay, tara na, nating hamayin ang kwentong ito. Paano nga ba ang isang tila simpleng infrastructure project sa probinsya ay biglang naging isang political firestorm na umabot pa sa pinakamataas na opisina sa gobyerno? Pero bago ang lahat, kailangan muna nating linawin, ano nga ba talaga ang nasa puso ng buong kontrobersyang ito? Well, ganito lang yan kasempe. Isa siyang ilusyon na pinunduhan ng totoong pera. Pera na galing sa buwis mo, sa buwis ko, sa buwis nating lahat. Kumbaga, sa papel at sa mga financial records may proyekto. Pero pagpunta mo sa site, nako, wala. As in, wala kang makikita. At grabe, hindi to barya-barya ha. Kasi ang pinag-uusapan nating halaga para lang sa isang flood control project sa Pandi, Bulacan ay umabot sa halos 93 milyong piso. Imagine that. Okay, so paano ba to nagsimula? Kasi alam nyo, ang kwentong ito hindi lang pala tungkol sa iisang proyekto. Sinasabi na parte lang daw to ng isang mas malaki at tila sistematikong korupsyon. Dito na ngayon pumasok sa eksena ang Commission on Audit o COA. Kasi may napansin silang isang pattern eh. Nag-submit sila ng 4 na magkakahiwalay na fraud report tungkol sa mga proyektong, alam mo na, amoy anomalya. At yun na ang naging mitsa ng isang malawakang investigasyon. At habang umiinit ang investigasyon, mabilis na lumutang ang mga high-profile na pangalan. At dito na nagkaroon ng, isang madramang gabi. So, ang interesting dito, tingnan ninyo kung gaano kabilis nangyari ang hat. Sa loob lang ng ilang oras, di ba? Naglabas ng warrant, nag-public statement online, at maya-maya lang, nasa kustodya na ang isang dating senador. Ganun kabilis ang mga pangyayari. At bago nga siya sumuko, humarap muna siya sa kanyang mga taga-suporta online. Doon, ideklara niya ang kanyang pagiging inosente at nangakong lalabanan ang mga kaso laban sa kanya. At seryoso ang mga kaso, ha? Pinag-uusapan natin dito ang malversation of public funds. Basically, siya at ang ilang dating opisyal ng Public Works ay inaakusahan ng sabwatan para ilabas ang pondo para sa isang, non-existent na proyekto. So ang tanong ngayon, paano mo itatago ang isang buong proyekto na nagkakahalaga ng milyon-milyon, di ba? Well, dito sa investigasyon, lumabas ang isang napakatalinong paraan na ginamit daw para itago ang mga ghost project na ito in plain sight. Sa isang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, hinalukay talaga nila ang mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at doon may lumabas na isang detalye na posibleng magpakita kung gaano talaga kalaki ang problema. At ito raw ang sentro ng buong modus. Simple lang, pero efektibo. By submitting the wrong map coordinates, yung mga inspection team na ipinapadala para i-verify yung mga proyekto, mapupunta sila sa maling lugar. At syempre, dahil wala silang makikita doon, anong ire-report nila? Isang ghost project. Or mas malala pa, pwedeng gamitin ito para itago ang mga proyektong hindi naman talaga sinimulan. At gaano karami ang mga to? Ayon mismo sa DPWH, umabot sa 337 suspected ghost projects ang may maling grid coordinates. Grabe no? Dahil dito, napilitan ang gobyerno na ulitin mula sa umpisa ang buong validation process. At heto pang mas nakakaintriga, hindi lang to basta-bastang mali. Higit 85% pala ng mga proyektong to, yung coordinates nila mahigit 50 meters ang layo. Malayo yun ha? Kaya para sa mga senador, hindi na to simpleng pagkakamali lang. Sabi nila, malinaw na may pattern. So akala mo hanggang doon lang, hindi pa. Dahil ang skandalong ito, hindi lang to tungkol sa DPWH o sa isang dating senador. Ang fallout umabot hanggang sa opisina mismo ng Pangulo. Opo, tama ang narinig nyo. Isang impeachment complaint ang formal na isinampal laban kay Pangulong Marcos na direktang iniugnay sa ghost flood control scandal. Si Attorney Andre De Jesus ang nag-file at inendorse naman ito ng isang party-list representative kaya opisyal ng umarangkada ang proseso sa House of Representatives. Okay, so ano bang basehan ng complaint? Ayon sa mga nagsampa, ito ay betrayal of public trust dahil di umano'y nakinabang daw ang Pangulo sa mga kickback. Sa kabilang banda, ang sagot naman ng Speaker of the House at ng Palasyo, walang factual o legal na basehan ng reklamo at tuloy lang daw ang Pangulo sa kanyang trabaho.
At ito na nga siguro ang pinakaimportanteng tanong na iniiwan sa atin ng buong isyung ito, di ba? Kapag ang pondo ng bayan ay basta na lang naglalaho sa mga ghost project, anong nangyayari sa tiwala nating mga mamamayan? Isang tanong na hindi lang tungkol sa politika, kundi tungkol mismo sa pundasyon ng ating gobyerno at sa ating pagtitiwala dito.